Yan, baka po nagsasabit pa po tayo ng media sa bintana o kaya inuutokan natin yung mga anak po natin at lalagyan din natin yung anak natin nagsabit ng media dahil napanood niya sa TV. Abay, dumadaan niya sa taas. Abay, yung anak natin nagsabit ng media parang kami nung maliit kami. Pag patulog-tulugan pagtingin ko, abay, yung nanay ko parang naglalagay ng pera kaya candy sa medyas. Wag pong ganun. Wag po natin, sawatain po natin, yun po yung sinasabi ng kanina niya, Apostol Pablo. Sawatain po natin yung bata na ang pagpapala lahat ay galing sa Diyos, hindi kay Santa Claus. Si Santa Claus ay katang-isip lamang ng mga Katoliko. Yan. Tuloy. Kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaias na nagsasabi, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Sana tayo po na narito sa ngayon, hindi lamang po physically present po tayo, spiritually or mentally present po tayo sa pagkakataong ito. Di ba mga kapatid sa pananampalataya, sapagkat ito po ay araw ng pagtatalaga ng gawain po natin sa Panginoong Diyos. Wala pa man ang linggong ito ay nakatanim na po sa natin sa ating mga puso't isipan na tayo po may responsibilidad sa Diyos. Hindi po kaninong preacher. Yan, huwag po tayong mamimili pati ng preacher. Diba? Baka mamaya, doon ako sa isang preacher. Bakit? Parang yung isang preacher kasi parang lagi na lang akong pinaparinggan eh. Hindi po ganun. Mga kapatid, minsan ang katotohanan ay masakit. At yung katotohanan yun na masakit, yun pong magpapalaya sa atin. Para tungkol sa pag-ibig na pati nila si Brother Jason na. Yan, so yung katotohanan ang magpapalaya po sa atin. Diba? Kung mamimili po tayo ng preacher, sasabihin ng kapatid, ay parang ako na lang laging pinakikinggan yun, bakit na lang lagi yan tungkol sa pag-aasawa, at lagi na lang tungkol yan sa kung ano pa man. Diba? Hindi po gano'n. Yan ang preacher po ay nandyan para po tayo ay alalayan at turuan ng salita ng Diyos sa abot ng aming makakaya. Yan, ano man pong approach ang ibigay niya. Now, nakakatuwa nga nung itinuturo, po yun yung nagtuturo about sa actually nasa proof engine po namin yung itinuturo niya. So, ganun po kahiwaga na isipin po natin, libo-libong taon na ipinangaral sa kawikaan yung sinasabi kong turuan ng mga bata ay tinuro ng mga pilosofer kailan lang, pero libong taon na tinuturo na po ng Biblia yun na kung ano ituturo sa mga bata. Yan. Ang puso daw ng mga tao ay malayo sa Kanya, sabi ni Kristo. Yan, pinupuri pero malayo sa Kanya. Matthew chapter 5 verse 9. Yan. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Yan. Kaya sa mga kapatid sa Church of Christ, ano man po yung bahagi ng mga gawain po natin, magsimula man yan sa pag-aawitan, lahat po yan mahalaga, i-take note po natin. Yan, at kung bibigyan pa po tayo ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na mga katipon sa susunod na pagkakataon, huwag po natin isipin na hahabulin lang po natin ay yung mensahe, yung sermon, yung Bible study. Hindi po ganun. Simula ng ating gawain sa simula't-simula, yan po ay mahalaga sapagkat yan po ay bahagi ng gawain. Nag-aawitan man, yan po ay mahalaga sapagkat yan po ay kalooban ng Diyos. Na huwag po nating maging gawi, na kung maging kagagawian man po natin ay doon ako atin sa Lord's Supper, ay doon ako atin sa hindi po ganun. Kalooban po natin ang nasusunod nun at hindi po kung kalooban ni Kristo kung ganun po. Diba? Panginoon po natin ang ating sarili nun at hindi ang ating Panginoon Kristo. Diba? May mga ganong senaryo po. Sa totoo lang yun po yung realidad. At huwag po tayo masasaktan. Kahit dun po sa amin, noon, nung bata pa po, tinuturo, sinasabi ko din po, dun sa kapanahunan ko sa ngayon, na mali po yung ganong gawain. Aba, yung iba ay magsasanta Sina na lang, akala ba nila malulugod ang Panginoong Diyos sa ganong sistema ng gawain. Diba? Dapat pag nag-aawitan, magtalaga po tayo sa Panginoong Diyos na tayo po hindi mahuli at gumawa po tayo ng paraan. O, paano kung katulad po ng kapanahunan ni Noe, pinagsarahan ka na ng pinto? Diba? Yan. Huwag po nating ugaliin at ugaliin po natin yung bukas sa ating kalooban ng paglilingkod sa Panginoong Diyos. Diba? Huwag po tayo gumawa ng sarili po nating kalooban kundi ng kalooban ni Kristo.
lahat po ng bahagi ng, ng ating pagkakatipon, yan po ay mahalaga. Pag-aawitan, pag-aaralan, banal na hapunan, paghahandugan, balitaan ukol po sa sitwasyon ng mga kapatid sa pananampalataya. Yan po ang mahalaga, na hindi po yung buhay lang po tayo sa balitaan. Yan. Tuloy. Yan pong sinasabi at huling talata. Kaya para po sa ating lahat na naririto, nagpa-practice o nag-practice man nung tayo po hindi pa mananampalataya, ito po'y paalaala ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, kaya din po sa atin. Yan. Huwag po tayong makisabay sa uso. Diba, dami pong uso ngayon dahil trending sa mga kabataan. Diba, yung mga kasuutan ngayon, pumapansin po natin mga kapatid. Abay, mga iba po tayo, ano pong sinasabi dito? At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Yan, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yan, huwag magsiayon sa mga bagay na paano ang trending sa ngayon. Eh tayo po yung mga Kristiyano na hinirang na tayo, pinili na tayo na maging mga lingkod ng ating Panginoon sa Kristo. At tayo po hindi na lingkod ng sanlibutan ito. Eh huwag po tayong makiuso. Yan. Kung gusto man nilang magsuot na halos puwet ay kita na, eh bahala na sila sapagkat sila po inudyukan ng sanlibutan ito na gawin yung mga bagay. Kung maaari, yung mga kasuotan po natin kaya-aya, yan, napili po natin isuot para maglingkod sa Panginoon. Ayun na po yung isuot po natin. Ito po yung sinasabi ko po kanina. Ayan. Yung guidelines po about religious instruction in public schools. Take note po. Baka may mga pagkakataon na nilalabag na nila ang karapatan ng ating mga anak. Bilang mga magulang ay kailangan po natin protektahan ng ating mga anak. Not only physically and mentally, lalong-lalo na spiritually. Baka mamaya may pinapasok silang katuruan o aral na hindi dapat matutunan ng ating anak kung naging pabaya po tayo. Di ba? Yan po yung batas at yan po yung guidelines na ipinapatupad ng paaralan. Halimbawa, ako as a teacher, di ba, na nagtuturo po ako. Hindi po ako pumunta sa school at hindi pumunta yung mga anak ng mga magulang para turuan ko sila about sa religion. That is foul. Foul po yun. Yung mga anak nila ay nandun para matuto kung ano po yung nasa curriculum guide at hindi po ito sa religion. Kung ako po i-insist ko po yung pananampalataya at paniniwala ko dun sa kanilang anak, di ba? Yan, pwede pa akong ireklamo at kasuhan. Kasi nilabag ko po itong guidelines na ito na ibinibigay po ng DepEd. At ganoon din po sa atin kung tayo po yung may mga anak o mga estudyante. Pipirsahin yung anak natin ng mag-attend ng misa. Ibang usapan na yan. So ito po yung guidelines. Diba? Reaffirms the constitutional right for parents to request religious instructions for their children. Yan, dapat alam po natin ito. Lalo na kapag nasa Catholic school yung anak po natin. Wala pong excuse dito, kahit sabihin mong Catholic school yun, hindi mo pwedeng persahin yung anak namin na gawin yan sapagkat kayo ay under pa rin ng DepEd. Diba? E ano pa, establishes the religious instruction in public schools and is optional and is provided upon the request of parents or guardians. Yan, nakadepende po sa atin bilang mga magulang yun. Ay, lalong nakakaintindi ka ng aral. Diba, nakakaalam ka ng aral, ay mas lalong hihigpitan mo yung anak mo. Aba, ikaw ba naman? O halimbawa, sasabihin may event sa school tungkol sa Halloween party. Ay, mas lalong aware po tayo sa mga gayong bagay sapagkat tayo po nakakaalam ng aral. Diba? Ano pa? Outlines the process of sourcing teachers and providing the instructions which must not interfere with regular class hours. And yun lang po, sana po yung may natutunan po tayo, medyo napahaba lang. Yun po yung binigay na pagkakataon sa akin na para po may latag po yung mga aral na dapat po nating matutunan. At iwasan po natin na tayo po ay mamuhay ayon po sa kagustuhan ng sanlibutan ito. Diba? Yeah. So, buhay naman tayo na wala tayong mga ganong activities. Bahala sila kung masaya sila sa ganon.